Pastor, walang hindi makakakilala na dyan dahil napaka-famous ng pastor na yan. Sabi po ni Ma'am Keisha, meron pala akong asawa, famous. Ganun ano po. Hindi po. So, pwede po ba na tayo po tumayong lahat at tawagin po natin muli sa likod ng pulpito, Pastor Kokoy Ramirez from Grace Baptist Bible Church. Amen. Aawit sana ako, kaya lang mamaos po eh. May excuse, ano? Sana kasing lakas ko loob ng mga, talagang by faith po kasi sila eh. Actually, nung sila po ay nagsisimulang umawit, I'm serious, parang pwedeng pagtyagaan, no? Yung parang kung saan nakakarating yung mga awit nila. Pero, they love to sing, no? They love to sing solo. Pero as times pass by, one thing I realize, talagang pag ang buhay mo pinapagamit mo sa Panginoon, God is going to refine your voice. So, siguro mag-aaral na rin ako mag-solo. Okay lang po ba? Sa susunod po na pagbalik ko ay sisikapin ko po. Amen. Hindi na po tayo magpapakatagal sapagkat na-enjoy na natin yung mga awitin. Tama po yun eh. Di ba sa nasisad ang puso mo dahil pumapayapa ako? Kasi ang tao pag maproblema, di makatulog eh. Pero as we listen to the message of the song, abay nagkakaroon tayo ng kapayapaan eh. Dito natin na itutulog yung problema natin, ano? Pero sana wag kayo matulog, ano? Buksan natin ang ating Biblia, mga kapatid. Dito po sa Judges chapter 8 verse 4. Nawa po maging pagpapala po ito at allow me to narrate magkaroon ako ng narrate ko very shortly the background of the story after reading this text at pagkatapos po nating manalangin Judges chapter 8 verse 4, nariyan na po ba kayo? Amen. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, let us read it all together para lahat po tayo makita natin, nariyan po yan sa Biblia natin at hindi ito sinulat ng Diyos for nothing, amen? But for a purpose. Kung nariyan na po kayo, Judges chapter 8 verse 4, ready, read. And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint, yet pursuing them. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay po na papasalamat kami sa lahat ng dako ay pinapatunayan nyo. Lahat po ng mga Kristiyano nagsasabi that you are faithful. Though sometimes, patawad po, Lord, nag-aalinlangan kami sa katapatan mo. And tonight, Lord, this is again an evidence of your faithfulness sa buhay po namin. Especially sa mga kapatiran po dito sa Dasol. Panginoon, minsan pa'y pinatunayan mo na walang imposible sa inyo. Makapangyarihan kayo. At kaming mga bisita, minsan pa sasaksihan namin kung ano po ang ginagawa niyo, Lord, sa lugar na ito, katulad ng ginawa niyo rin sa amin at sa marami pang mga simbahang tumatayo sa inyong pangalan. Lord, bless me, nawa maging pagpapala po ko. I don't know how to construct the message. But I believe, Lord, nariyan po kayo upang kami po itulungan at pagpalain. Lord, kayo nawa po ang maitaas sa oras po na ito. At katulad po ng panalangin, Lord, hindi sana na after victory ay pagbagsak ang susunod. But Lord, help us to be revived and to aspire more na marami pa kaming gagawin, Lord, sa inyo pong ubasan. Salamat po sa leadership ng inyong anak, Pastor Chris, Ma'am Lai, patuloy niyo silang empower and able at gamitin, Lord, buhay na patuto ang kanilang mga buhay as they lead the church. At ang lahat ng ito ay aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you so much. Makakaupo na po tayo. So, simulan po muna natin sa kwento ni Gideon. Sino po nakakaalam at na sa kwento po ni Gideon? Okay, meron tayong Biblia na tinatawag na Gideon 300, no? Si Gideon at ang kanyang 300 soldiers ay naging bantog po. Allow me to narrate the background of the story. Before sila po ay makikipaglaban, yung kanilang enemy is about napakarami po ng kalang kalaban, pero masigit silang marami sa kalamang kalaban. He has 22,000 soldiers na makikipaglaban.
At mga kapatid, nung sila makikipaglaban, ang sabi ng Panginoon, Gideon, sabi niya, bawasan natin. Kasi sabi niya, kapag nanalo tayo laban sa ating mga kalaban, hindi mare-recognize ang Diyos na buhay. Sasabihin nila, kaya pala nanalo sila sapagkat napakarami ng sundalo nila. So, mga kapatid, always remember, ang Diyos, lagi nating tatandaan, hindi po kumikilos ang Diyos sa dami ng bilang. Kumikilos po ang Diyos, we need to understand, no po, na kahit nasa maliit tayong bilang, as long that God is with us, we are on the majority, not on minority. And so sabi niya, sabihin mo, lahat ng natatakot ay umuwi na. Are you listening? Now your pastor is full of vision. Ang maraming miyembro po rito ay punong-puno ng vision ng kanilang mga puso. And maybe there are some of us that are here na nakakaramdam ng pastor, ang dami niyong sinasabi, di pa tayo natatapos, nangangarap na naman kayo. Are you listening? Pero mga kapatid, isang bagay ang gustong sabihin ng Diyos, we should not stop dreaming for the ministry. Hindi po dapat tumitigil ang church, kundi after this, dapat tumingin na naman tayo ng ating gagawin. Ayaw po nating mangyari yung tulad po sa panahon po ni David. You know, he used to come with his soldiers to war. Pero there was a point in his life na, pahinga muna ako. No, wag muna akong sasama. And that is the time na siya po'y bumagsak. Ano po? So makikita natin yung vision. Always remember this. Maganda na pong sumama sa vision kesa sa umayaw. Amen? Because one thing for sure, pag ito'y gawain ng Diyos, marami man umayaw, God is going to accomplish His work. Nariyan ka o wala. Kaya sabi niya, mas maganda nang nagpapagamit. Kasi gagawin pa rin ng Diyos. You know, mga kapatid, akala ko po, you know, the church is safe because we have members na mayayaman po ng mga miyembro. Honestly, nasaksiyan po, nasamaan po nila. Ito po mga member namin ito, mga kapatid, yung unang namin ay napakalaki ng mga tithes na binibigay po nila. At sabi ko nga, pag nag-graduate kayo sa Bible School, alam nyo, ito yung pwede kong ipangako ng mga support sa inyo. May mga plano na. Kasi po talagang sobra-sobra yung aming tithes and offering. Kaya lang mga kapatid, dumating po sa punto na yung mga tao na ito, na mga mayayaman, dumating po yung time na lumaki ang ulo nila. Naakala nila ang nagsusustain sa church ay yung mga offerings po nila. Are you listening? That is why nagkaroon ng pride sa kanilang mga puso na pagka meron silang hindi magustuhan, nagkaisa po sila at sinabi na ganitong gawin natin. Ang mahirap pa mga kapatid, kung sino pang nagtagpo-tagpo, yung mga may pinag-aralan, yung mga mayayaman, sa dami ba naman ang kokontra sa church, kung sino pa yung mga walang pinag-aralan, sila pa yung naging matalino sa harapan ng Diyos. So to make the long story short, mga kapatid, they decided, iiwanan namin ng simbahan. Aalis. Naranasan nyo rin marahil yan, pastor. Bata ang pastor. Kahit wala tayo, tingnan natin kung tatayo yung gawain na yan. No po. Umalis po sila, mga kapatid. Pero mga kapatid ko, gusto ko pong patunayan. Yan pala ang gustong-gusto ng Diyos. Ano po? Na pagka hinahamak yung kanyang iglesia at yung kanyang kakayanan. Alam niyo po ba, mga kapatid, nung sila'y umalis, ang sabi po nila, mawawala na ng yan. Later on, hindi na magpapatuloy ng church na yan. Wala nang pambayad ng kuryente yan. Kasi kaya lang naman sila nakabili ng church service nila ng sasakyan dahil sa atin. Kaya naipatayo yan dahil sa atin, mga kapatid. Alam nyo, pag-alis nila, mas sinigitan ng Diyos yung accomplishment ng church. Why? Because gustong patunayan ng Diyos, mga kapatid, hindi sa bilang tayo nagtatagumpay, pastor. Amen. Hindi natin kailangan marami tayo para maraming pera. Maganda po, marami tayo. But always remember, ang church ay nagpapatuloy hindi sa dahil marami tayo, kundi dahil sa kapangyarihan at kakayanan ng Diyos. Kaya nga, listen, alisin natin yung pride. Mga kapatid, ba mo isipin, pag nawala ako rito, wala nang tutugtog ng piano. Pag nawala ako rito, wala nang mag-ooperate ng sound system. Listen to this. Biyaya ng Diyos nilagay ka dyan. At kahit mawala ka dyan, may ipapalit pa rin ng Diyos. Kahit kaming mga pastor, ako hindi ako magyabang na pag nawala ako sa grace, babagsak uli ang grace. Hindi po. Ang Diyos ang naglalagay
Ang Diyos ang nag-i-empower ng kanyang simbahan. Amen? That is why ang sabi ng Panginoong Diyos, yung mga ayaw, hindi nagtitiwala at natatakot sa aking kakayanan, natatakot panghawakan yung aking pangako, pauwiin mo na. Abay, nagsiuwian po sila, mga kapatid. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, marami pa. Masyado pang marami. Sabi niya, ganito ang gawin mo. If I'm not mistaken, 12 or 10,000 yung mga naiwan. Ang sabi niya, pagka ganitong gawin mo, lahat ng iinom ay gamit yung kanilang kamay. O parang yung dila nila parang uminom parang aso. Sabi niya ganon, lahat yun hindi handa sa war. O nga naman, makikipaglabang ka, nilulublog mo ulo mo. Pero gagamitin yung kanilang kamay para uminom, yun ang mga piliin mo. At nagkaroon po siya ng 300 na soldiers. Makipaglaban na kayo. And imagine, mga kapatid, sabi niya, paikutan nyo lang doon at ako ang makikipaglaban. And you know, this 300 men, mga kapatid, before this account that we have read, sila ay pumatay na at tumalo ng 150,000 soldiers ang kanilang enemies. Imagine 300. Ang dami na nilang mga pinatay at tinalo, 150,000. And in this account, sa dami ng laban na kanilang hinarap, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, meron pa silang hinahabol na 15,000 soldiers. Alam niyo po, ilan yung hinahabol nila? 15,000. Ilan yung humahabol? 300. Kayo ba aatras kayo? 300, 15,000 tayo? Pero mga kapatid, bakit nakita nila yung kamay ng Diyos sa 300? But the problem is, too much fighting, they fight, makipaglaban po sila, mga kapatid. Alam niyo ba, dumating yung time na hinahabol nila yung kanilang mga kalaban, pero wala na silang lakas? Paano ka makipaglaban, mga kapatid? I'm trying to imagine. They faint. Yung ibig sabihin, nandun po sila, yung mga kalaban natin nandun, labanan na, puntahan natin sila. Kung makita nyo gano'n ang mga lumalaban sa inyo, mararamdaman nyo. Pero mga kapatid, kahit nanlulupay-pay sila, kahit nangihina sila, mga kapatid, yet nagpapatuloy sila. Are you listening? I would like to entitle the message this afternoon or this evening, they were fainted yet pursuing. Napapagod sila pero hindi sila humihinto. Napapagod sila pero nagpapatuloy po sila. You know, mga kapatid, always remember, gaya po ng sabi ko kanina, pagka naging member ka ng church, very, very soon, you will disappear in the church. If you have this understanding, mga kapatid, na ang pagiging church member, ang pagiging Kristiyano is a smooth sailing journey. Pag naging Kristiyano ako, pagpapalain ako. Pag naging Kristiyano ako, ay gagaan ang buhay ko. Pag naging Kristiyano ako, mawawala ang problema ko. Are you listening? Yang mga turo na yan, prosperity gospel yan. Yang mga turo na yan, turo ng mga Pentecostal, ng mga charismatic, na para dumami ang tao, they promise a lot, na pag sumunod ka sa Panginoong Diyos, mawawala ang problema mo. Pero kabaligtaran. Are you listening? Because, mga kapatid, when you become a Christian, you are engaged into the battle. Ang hirap naman, mga kapatid, meron tayong enemy pero di natin maramdaman. Are you listening? At hindi lang nakakaramdam ng kaaway, mga kapatid, mga kulto. Amen? Tignan niyo po, iglesia ni Manalo. Tayo kasing tunay na iglesia ni Kristo. Amen? Now, tignan yung iglesia ni Manalo. Ang laki ng building namin. Amen? Ang lalaki ng building nila. Tapos sila magtatanong ka, ba't sa kanila ang daling magtayo? Ibig si Kibuloy, kilala po si Kibuloy? Ay may kingdom saan? Sa Davao. Bakit po itong taong ito? Di ba alam niyo po, to make yung kwento po nito, kay Kibuloy, bawal ang choir na pangit. Ilang kaya yung qualified dito pagka
I-apply natin yung turo ni Kabuloy. Are you listening? Tapos po mga kapatid, meron siyang 5 asawa. And aside doon sa, pwede ba yung masok? Pwede yata yun ah. Tapos po mga kapatid, lahat ng choir member niya, according po doon sa nagiging issue niya, lahat yan ay sinisipingan niya. Pero mga kapatid, ang mga tao paniwalang-paniwala, oh Diyos ang sisiping sa akin. Pero bakit walang nagre-react? Puro kalokohan na nga, amen? Why, mga kapatid? Kasi sa kasinungalingan, walang ibang lalaban kundi ang katotohanan. Mga kapatid, tayong nasa katotohanan, Satan will na stop na po na i-oppress ang gawain ng Panginoong Diyos, patigilin ng bawat mga Kristiyano, bigyan ng doubt. Why? Because the moment you become a Christian, you are engaged into the battle. That is why, Kristiyano, pag ang pananaw mo, Kristiyano, madali lang dapat attend lang dyan, blessing, walang review, you will not last. Ang mga Kristiyanong nakakaalam ng laban, bilang isang Kristiyano, sila ang nagtatagal. Why? Laging may problema ang church. Laging may hamon. And because you are aware of the battle, hindi ka nawawala. The Bible says, mga kapatid, for we wrestle not against flesh and blood, but of principalities. Alam niyo mga kapatid, sa lumang tipan, mapapansin natin, ang labanan ay tagaan. Saksakan. Amen? Kasi ito po ay practical. And New Testament is spiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin sa panahon na ito, for we wrestle not against flesh and blood. Nung lumang tipan, sabi niya, we wrestle flesh and blood. Patayan, amen? Parang ganito yan, no? Ilan ang member ng Dasol? Diba? Kung tayo nasa 100, 150 ang bilang natin. Alam niyo ba mga kapatid, lahat ng nandyan na unbeliever, kalaban natin yan. Lahat tayo may mga hawak na sandata, mga kapatid. Okay, laban na! But now, sa panahon ito, hindi na po flesh and blood. Ito, principalities and of powers. Invisible powers. Ibig sabihin, sa gawain ng Panginoong Diyos, nandyan po yung kaaway po natin. Amen? But isang bagay po, marami man pong nangyayari, marami mang nagiging problema, there are Christians who are not aware sa battle na kinaharap nila, kaya nadi-discourage sila. Bakit ang daming problema sa church? Alis na muna ako, di na ako sasama kasi punong-puno ng problema ang church. Listen, hanggat ang church tumatayo sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi mawawala ang problema. Are you listening? Tuloy-tuloy yan. Kasi kung wala nang problema ang church, ano pang gagawin natin? Amen? May mga miyembro nakukuha ang diablo eh. And mga kapatid, pinapalakas tayo para i-revive at ibalik natin sila sa Panginoong Diyos. Amen? But the problem is, mga kapatid, kung ang iba ay nakikipaglaban, kasama ka ba? Nung nagkaroon po ng malaking problema ang church namin, ito ang pinakamasakit na marinig ko sa mga miyembro. Pastor, lilipat na muna po ako sa kabilang simbahan. Bakit po? Kasi po, ang dami pong problema ng church natin. Pag maayos na lang po ang church natin, tsaka kami babalik. Alam po, bata pa ako nun, ba't hindi ko pa aware? Pero kung ngayon niya sasabihin sa akin nun, kapatid, pag lumipat ka, kahit huwag ka nang bumalik. Kasi mga kapatid, nung maayos ng simbahan, nung kami nakipaglaban, nung kami nanalangin para manatili ang simbahan, nung malago na ang simbahan, nung pinapapala ng simbahan, ay bumalik po siya. Pero yung mga taong yan, mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos sa kanila. Sila yung mga taong pag may challenge, mawawala. Sila yung taong pagka nag-victory, katulad po sa Bible, mga tauhan ni yung tauhan po ni David, meron mga tao paglaban tumatakbo eh. Pero sa spoil, nandun sila. Namumulot sila sa mga kagamitang nalaglag sa mga natalo ng mga nakipaglaban. Sana hindi tayo gayon. Mga kapatid, I hope, kung anumang building meron dito, kung anumang kapagalan dito, sana naging bahagi ka. Hindi po yung nariyan ka lang na nanonood, pinapanood, ang ganda ng building namin, anong bahagi mo? Wala. Pag nagsisimula na si pastor, mga kapatid,
Magmi-meeting po tayo mamaya sapagkat pag-uusapan po natin mamayang gabi kung ilan po yung iipunin nating pera para sa building na ito. Anong gagawin mo? Ay, di na ako atin mamayang gabi. Meeting pala sa pera eh. May mga taong ganyan. Pero ang sarap kapag bahagi ka, pag pinagpawisan ka, pag lumaban ka, kasama kang nangarap, kasama kang hindi nakakatulog, mga kapatid, kung paano may tatay yung bahay ng Panginoong Diyos, ngayong nakikita nyo na, alam ko masaya ka. Eh yung walang itinulong, wala lang. May maitayo o wala, walang pakialam eh. Are you listening? Kwento muna po, isang kwento mga kapatid. Meron pong katatayo na church, sana hindi mangyari dito to, ano po. Katatayo po ng church. Ang church po ay yari po sa kahoy lang po. Yung parang mga kahoy, yung pinakahalunod niya, poste niya, mga kahoy lang na malalaki, mga kapatid. And then, iyari po sa sawali. No po. Alam nyo, katatayo ng kanilang church. Tuwan-tuwa sila na kahit paano may pananambahan na tayo, church. Actually, alam nyo po, gusto kong sabihin sa inyo, nagbisita po kami ni Ma'am sa Antique. Grabe, nung makita po namin simbahan, yung una, makita namin, no, bubong lang. Tapos, poste lang. Tapos, lumang-luma. Tapos, nagbisita na naman kami sa simbahan. Lumang-luma ulit. Parang open po, mga kapatid. Buti pa naman ang baboy. Merong konting bakod, di ba? Ilang simbahan pinunta namin? Halos, mahigit less than 20 church. Pagdating namin sa pinakadulo, pinakamalayo, di ko na naiwasang umiyak. Sabi ko, Lord, ganito pala yung mga simbahan dito. Kaya na-burden po kami na pumunta sa lugar ng Antique para po magturo ng leadership training, pastor. Tulungan ng mga pastor. Alam nyo, nangyari po mga kapatid, nagastusan po kami. Ewan ko sa mga di nakakaalam, na-late kami ng flight namin. Nung na-late kami ng flight, nagbayad kami ng magkano? 10,000 ba, kapatid? 10,000 yung una. Tapos po, kailangan kaming makarating. Mga kapatid, kung magbimission ka at mukha ka lang pera at mapapagod ka pang pupunta sa Antique, hindi ka natutuloy eh. Pero alam namin, magastusan kami, sabi ko, kunin nyo yung next flight. At next flight po, it cost us 17,000 plus. So yung pamasahe lang namin papunta ng Antique is 27,500. But despite of that, I praise the Lord. Lord, alam ko, you have purpose, kaya mo inalaw ito. Panginoon, tutuloy pa rin kami. No hard feelings, Panginoon. Pagbaba po namin dun, sabi ni Joshua, Pastor, yung unang lumapag na eroplano dito, hindi ko alam bakit. Pero ang daming mga ambulance na naroon na pumunta dun sa Hindi ko po alam kung anong kwento, but again, all things work together for good to them that love God. So nagastusan na kami. Pagpunta po namin doon mga kapatid, every time makita namin mga simbahan, nagdurog ang puso namin. Sabi ko, nagbubulungan kami, lahat ng pastor, bigyan mo. Alam niyo yung love gift namin, ang laki-laki ng love gift namin, naubos eh. Binigyan kami love gift 20,000. 20,000. Ubos lahat yun. Higit pa mga kapatid, every time may makita kami mga pastor na nakikita. Kasi nakita namin kalagay nila, halos kawawa po. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, kung kayo member ng simbahan ito, pasalamatan niyo ang Diyos that God is faithful in this ministry. Opo. Kaya nakita ko yung ganung mga gusali po nila. Ganun na ganun halos po ito. Pero ito medyo maayos naman po, nakasara mga kapatid. Merong isang simbahan tinayo kakapatiran, masaya sila nung naitayo. Kaya lang mga kapatid, 3 months pa lang, dinaanan ng bagyo, Saturday night, midnight po, yung kanilang building ay itinangay ng itinumba ng malakas na hangin, talagang wasak. Kaya lang hindi po nilipat ng malayo mga gamit, nandun pa rin, wasak. So sa group chat, sabi po nila, anong gagawin natin? Wala mo ng pananambahan niya kasi may bagyo, yung simbahan nasira, sabi po. Pero ang pastor, di niya kaya yan. Sabi ng pastor, anong gagawin natin? Mga kapatid, itatayo natin itong hating gabi na ito, yung church natin, para bukas may pananambahan. Sabi na ibang mga miyembro, Pastor,
Ang lakas po ng hangin, pastor, katataas ang bagyo. Itatayo po ba natin yung pastor? Pastor, wala po sa mga miyembro natin gagawa niyan. So sabi ng pastor, kung sino yung gustong sumama, mga kapatid, itayo po natin. So to make the long story short, ang pastor, sinumulan niyang bukain uli yung mga pundasyon, mga kapatid, at magtayo. Alam po, maya-maya, may mga ilang dumarating. So sabi ng iba, si pastor, imposible yung ginagawa niya. Bumabagyo, gusto niya mag-church tayo bukas. Hindi natin magagawa yan. Pero alam po, mga kapatid, they try to, naging curious lang sila mula sa malalayo. Yung mga magkakakosat, Tignan nga, si pastor, kung tinatayo niya yung Pagdating po doon sa malayo, mga kapatid, nakita niya, yung pastor with 4 men. Kahit sila lang pinipili. At alam ng pastor, hindi niya kakayanin. Pero sabi ng pastor, Lord, kami lang pong 5 rito. Pero naniniwala ako, kasama ka na. Tulungan mo kami. Alam po, habang inuhukay nila, lumuluha ang pastor. Huwag sanang matigil ang pananambahan namin, Panginoong Diyos. Naghukay. Mga kapatid, yung mga member na yon na hindi kaya ni pastor yan, they started na ma-burden sila. Sabi niya, if we are member sa simbahan na yun, bakit sila na naghihirap? Alam po, ginawa ng miyembro, sinundo niya yung mga nakakita. Pinuntahan niya mga kapatiran nating gabi. Sabi niya, mga kapatid, nandun po si pastor, naguhukay. Gusto niya makapanambahan tayo. Ayaw niyang mamiss natin ang pananambahan. Naguhukay. Sumama po tayo, mga kapatid. Alam niyo po, yung bawat mga miyembro lumabas, dala po yung mga pala, panghukay. Sumama po sila. Sabi niya, hindi lamang dapat si pastor na naghihirap dito. Sapagkat lahat tayo nakikinabang sa gusaling yan, lahat tayo maghukay, mga kapatid. And because of that, naitayo po nila. Listen, you are part of this family. Lighthouse, hindi po sa amin ito. Ito po sa inyo. And you should be proud kung ano mang nangyari dito if you are member. Di ba na nakikidalaw ka lang? Sinasabi mo lang, you are member, but you are not happy whenever you can see the accomplishment of this ministry. We are part of this. Amen, Lighthouse? Sa inyo po ito. Ano mang karangalang gagawin ng Diyos, mga kapatid dito, bahagi po kayo dito. Hindi sa amin ito eh. Nakikisaya nga lang. Kita niyo po si Mrs. ko, mayak-yak pa siya. Bakit? Hindi siya member. Pero naintindihan niya ang ginawa ng Diyos sa inyo. And you should be very grateful. Are you listening? Tulong-tulong tayo. The church should be growing continually. Amen. Hindi pa tapos dito, right? Marami pa tayong gagawin, members. Hindi po pagkatapos ng anniversary, tapos ang anniversary. Okay? Inaisa-isa, binilisan pa mo natin ito, nilinis natin to, ganito kasi may... Hindi po ang tao ini-impress natin. Ang Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Tandaan niyo po, those who engage into the battle, darating po yung time mapapagod tayo. Sabi ng walang ginagawa, nakakapagod naman mag-church. Anong kinapagod mo? Wala ka namang ginagawa. Pupunta ka lang dyan, titignan mo kung anong natapos, uuwi ka, mga kapatid. Hindi dapat napapagod. Unang-una sa lahat, wala ka namang ginawa at pinagpagalan eh. Are you listening? Sino ang possible mapagod? Yung madalas nagsasakripisyo. Diba? Pastor, ito po, 10,000. Pandagdag po sa natin. Ako. Maya-maya, kada Sunday na naman si Pastor. Mga kapatid, kulang pa tayo talaga. Mabibitin po yung palitada natin, mga kapatid. Nandun ka uli. Walang-wala ka na. Pero sabi mo, Pastor, ito po ulit. Isama niyo po. Amen. At meron mga tayo, mga kapatid, walang-wala ka na. At yung panahon, sabi ng pastor, kailangan natin ulit ito. Mga kapatid, darating yung punto na hanggang kailan. Pero yung pinakamaganda, napapagod tayo, pero hindi tayo sumusuko. Yes, Lord, tuloy po. Kung ano pong magagawa ko, kung anong makakaya ko, tuloy po ako. Yan dapat ang ating attitude. Amen ba, mga kapatid? Ang sarap po ng mga Kristiyano, hindi napapagod. Naalala ko po, meron kaming member na sa aming pong mother church, meron kaming member na gumagawa lang ng piano, si Pastor Ed, pastor na po siya ngayon.
Dumating po yung time, galing sa isang trabaho, inabot niya po yung kanyang commitment. If I'm not mistaken, 25,000. Pastor, sabi niya, ito po yung 25,000 na commitment ko. Sabi ni Pastor Tony, Amen, praise the Lord. Kapatid, salamat. Nagpipray talaga ako kasi matatapos na. Ayos, kulang na lang kami ng 10,000. Salamat sa 25,000 mo. Pastor, kulang pa po. Bumalis siya, mga kapatid. Pagbalik niya, Pastor, ito po yung 10,000. They love the ministry. Pag mahal mo ministry, ayaw mo nabibitin ang gawain ng Panginoon. Hindi ka makatulog. Because you love your church. I hope that our heart is engaged to the heart of the church. Katulad po ng ating pastor, naiintindihan natin. Ang tanong po mga kapatid, pag naramdaman natin ang pagod, saan tayo kukuha ng lakas para magpatuloy? Mga manang tahanan, I know sometimes, it is not always easy to provide for our family. Alam niyo po ba ang hirap mag-construction? Alam niyo po ba ang hirap nakabilad sa araw, nagtatanim ka na sobra ang init ngayon. Pero kayong mga young people, please, sana magkaroon kayo ng utang na loob sa mga magulang ninyo. Dahil hindi nagrereklamo, ano ang dahilan bakit sa init hindi kaya ng young people? Ang init naman! Especially this year. Sobrang init. Na-imagine mo yung kung tatay mo, construction worker, paano niya kinakaya yun? Hindi ba sila napapagod? Yung magsasaka, paano ginawin? Hindi ba napapagod, mga kapatid? Napapagod sila! Napapaso sila sa init, mga kapatid. Yet, they pursuing. Why? May anak silang binubuhay. Mag-aaral yung anak ko, kailangan niya ng pangmatrikula, kailangan niya ng pamasay. Hindi ako pwedeng sumuko. Christian, listen to this. Meron tayong masigit na malalim na dahilan why we need to continue. Hindi huminto. Why? God deserves na tayo magpatuloy. You know, mga kapatid, Apostle Paul, tinakita niya at tinastify niya na yung kanyang kahirapang pinagdadaanan are not to be compared to the eternal weight of glory. Hindi may kukumpara sa kaligtasang binigay ng Diyos sa atin. Are you listening? Na-mention ko po sa church. Minsan, konting hirap lang parang gusto nating bumigay. Minsan, konting hirap lang gusto nating magreklamo sa Diyos. Sa pastor, puro naman ganyan. Alam niyo mga kapatid, pinakamagandang gawin nyo. Bago kayo magreklamo, you have to reflect on your salvation. Paano ba ginawa ang kaligtasan na yan? Can I narrate that story, mga kapatid? Tignan niyo po ito. Ang Diyos, nung siya'y pinanganak, naranasan niyang hirap ng buhay ng isang tao kasi po ang Diyos nasa langit siya. Hindi niya naranasan yung nature ng buhay ng tao dito na magutom, mabilad sa araw, na masakit sa araw, mga kapatid, yung magtrabaho para mabuhay. And yet, because He loves you, yet for your sake, though He was rich, He became poor, that ye through His poverty might be rich. We don't deserve salvation. Alam niyo po ba yan? Wala sino man sa ating deserve ang salvation. And yet, God is so determined because He loved you. God is so determined to save the world. And we are the beneficiaries of that salvation. The very reason why you are here is because you are saved. Are you listening? Yung mga tao dyan, hindi nila alam yan. Kung meron mang magmamalasakit, magmamahal sa Diyos, ikaw yun. Why? Because you are beneficiaries of God's love. You know, I'm trying to recall, mga kapatid. Sabi mo, magsusuka ng buhay sa Panginoon. Nung nakita mo hirap na ibang tao, di ka tumuloy. Salamat kay Pastor, Cedric ba, Aldrich. Yan, ang daming hirap nito, mga kapatid. Pastor nito, mahalin mo. Kasi kahit maraming discouragement, ang measuring stick niya, yung ginawa ng Panginoon. We don't have excuse to quit. Hanggat hindi natin naintindihan, mga kapatid, napapantay ng ginawa ng Diyos sa cross. Imagine, mga kapatid, try to imagine this. Nung ang Diyos ay pinaparusahan, kaya niya, pwede siyang mag-quit.
Sino ang nananakit sa kanya? Yung mga taong ililigtas niya. Kaya niyo yun? Alam niyo po ba mga kapatid,